impeachment, no? And let's Yes, just Elmer. assume that VP Sara will be acquitted, no? At sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger, and it seems no na yung kabila ay wala talagang credible opponent no against the Vice President doon sa 2028 elections. I'm very interested no kasi nung interview mo sa bilyonaryo ba yon, you exposed na may nag-meeting at yung may proposal for a constituent assembly para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Amy Marcos. Would you happen to again narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Okay, Elmer, no? Noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, no? May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, no? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba pecha yung 14. May 14 po. Hindi. The previous week, May 10, May 9? 7. 7 po. The previous Thursday, oo. Noon, at out of the blue yun kinuwento niya na sa VIP lounge ng Solaire, no? Solaire Casino Hotel ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist ng mga senador. 12 yan. At sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan nang ma-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko, right after the SONA, magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos noon, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng column, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So syempre, parang kayo, mga journalist kayo, scoop nyo rin, di ba? So isiniwalat, hindi ko naman isinulat as a news item, sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos
Una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa iyo? Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin yan, no? Hindi ko pwedeng sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya miski kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan, marami ring sources kung sino-sino pang kinausap niya. At ngayon sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Right. Siya, sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Sir Lito, na magtagumpay ito, Sir Lito? Yeah, same question. Ano ang chances na magtagumpay ito? Well, una, palagay ko, kanya isiniwalat ni Senadora Amy. Actually, miski si Senate President Alan, binanggit yata ito sa kanyang mga press con, di ba? Siguro, precisely, para malaman ng taong bayan at magkaroon ng reaction against it. That was the same reason kung bakit sinulat ko naman ito. Dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin. At I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin, dahil yung mismong nagsiwalat sa amin, hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara. Yung po bang desire nila to stay in power is because somehow we already know that they're guilty of all the things happening around the country, especially sa corruption po. Pam, makikita mo naman sa ginagawa nilang obfuscation sa mga kaso ng corruption, ano? Yung mga malinaw naman sa lahat na siyang mga utak ng mga ginawang flood control scam involving the DPWH at ang budget, na pagkamanipula ng budget. Makikita naman natin na yung mga, wika nga, miski sinong investigador, miski tangang investigador, alam na alam, malinaw na ayaw tawagin yung mga key, yung mga may susi sa impormasyon. Di ba? Bakit itong mga, kung sabihin natin, mga susi para malaman mo ang totoong impormasyon, bakit itong mga ito hindi pinapatawag? At hindi rin inuusig ng ombudsman natin, hindi ba? Ang mga ito. So bakit? So kaya nga ang taong bayan, maaring for now natatauban itong impeachment, natatauban itong oil crisis, etc. But hindi naman ganyan katanga ang Filipino electorate. Maaalaala yan, nasa isipan nila yan, buhay yan sa kanilang damdamin, na kung paano winawaldas ang kanilang salapi, ang pera ng bayan. At pagdating ng Hulyo, Agosto, at ayan na naman, nagkaulan na naman, may bagyo at lahat, at binaha na naman sila, no? Sasariwain yan ng, these are things that you can never forget, no? Sir, kanya malinaw na malinaw yung yung obfuscatory intention ng ating pamahalaan. Sir Lito, when President Marcos said sa last SONA niyan na mahiya naman kayo, is that enough excuse for him to say na he has no hands in all this? Well, ganito yan, Pam, no? To be kind, maaring sabihin mong naloko siya o naisahan siya ng mga nakapalibot sa kanya. That is the kindest accusation you can make of the president. And also the saddest, I think, Sir Lito. Ha? Also, it's the kindest, and I think the saddest. Kasi can you imagine a president na naiisahan? Oo nga. Kaya nga, bakit papayag kang maisahan ka? Pangalawa, hindi ito once, hindi ito twice, ito'y thrice. 2023, 2024, 2025 budgets. Di ba? Hindi ka ba nagbabasa ng budget na pinipirmahan mo? Di ba? Magagaling naman yung economic managers mo, di ba? Nung araw, nandiyan si Ben Jokno, di ba?
Andyan si RC Balisacan. They're the ones who compose the DBCC, yung Budget Coordinating Committee, no? Hindi pa nila nakikita yung nakakarimarim na mag-transfer ng funds from important foreign assisted projects and from PhilHealth and PDIC to unprogrammed appropriations in order to give way to pork barrel where the graft, the corruption is mind-boggling. Alam mo, sanay naman tayo sa Kongreso, alam naman natin na karamihan dyan kumikita. Pero kung 5%, 10%, nasanay na tayo doon, ngayon na naririnig natin, 25, 35%. At nauuna pa, hindi pa nagagawa yung proyekto, dyan na, binayaran na, at nagbibilihan ng proyekto. Paano ka namang hindi mai-scandalize ng ganyang klaseng kasamaan? So, naniniwala, Kuyang Ibi. Ito, ibang topic kasi si Sir Lito is a trained economist, no? Ito hindi na siguro nalalaman ng iba sa ating mga kababayan na isang ekonomista po si Sir Lito Banayo. Sir Lito, alam ko in the 90s, no, isa sa nagpanalo kay Bill Clinton noon, kahit very popular ang Bush noon campaign. Yung ekonomiya at sinabi nga nakalimutan ko yung pangalan, it's the economy stupid, no? Stupid. Ngayon po, ano po ang nakikita ninyo? Ang dami na pong mga think tanks, mga ekonomistang nagsasabi na we are almost in a stagflation, we are almost in an economic collapse. Do you think that yung tsansa ng ating ekonomiya na babangon with all these scandals going on and all that that's happening in the Senate, especially with the impeachment trial, ay meron pa tayong titingnan na Pilipinas in 2027 or even 2028? Elmer, thank you for that question. No? To put it very bluntly, and pardon the language, we are in deep shit. The economy is in deep shit. No? Why am I saying this? In fairness to then President Benigno Aquino III, ang ekonomiya natin ay tumaas when he was our president. No? Yun ay dahil sa perception na malinis ang pamahalaan. No? Dumami ang foreign investments dito sa ating bansa. Patuloy ito at in fact dumami pa nung first 3 years ni Pangulong Duterte, no? Our investment levels, foreign investments, direct investments went up. Our GDP was growing by 7.2%. Kaya lang nagka-COVID. Minalas tayo at nagkaroon ng COVID. So syempre, sarado, lockdown ng economy, walang kinikita ang pamahalaan dahil walang taxes. Paano ka magkukolekta ng taxes? Sarado mga negosyo. So because of that, lumaki ang ating utang. Umutang si Presidente Duterte para matustusan ang pangangailangan ng taong bayan. Yan ang minana ni Pangulong Marcos. Di sin sana naging maayos na ang paggamit ng resources ng pamahalaan. What we have witnessed instead is ito nga, imbis na mga big ticket infrastructure projects that would help develop the economy and would provide employment to the many, ang nangyari, napunta lamang sa pagwawaldas sa pork barrel ng ating mga congressmen at senador. No? So, ang nangyari ngayon, walang kumpiyansa ang foreign community, ang investment community sa Pilipinas. At mas nagkukumpiyansa sila sa Indonesia, sa Vietnam, sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. At nung araw, tatandaan ko, nung National Food Authority Administrator ako, at ako ang nagiging representative ng ating bansa pagka may mga food conferences elsewhere, tinatawag namin noon sa ASEAN na ang pinaka mahihirap na economies ay yung tinatawag naming VLMC, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia. Pero ngayon, pagka nag-ASEAN meetings, tayo na yung pumalit dun sa V. Tayo, PLMC na ngayon, yung sick parts of ASEAN. And give it another 5 years, matatalo na tayo ng Cambodia. No? Yeah. At the rate we are going. Tapos, ang ating utang ngayon ay nasa sa 18.5 trillion pesos. No? And because our fiscal deficit continues to grow, which means mas malaki ang ating inaangkat kesa sa ating ina-export, so mababa ang ating income, nalulugi pa tayo dyan sa trade, ang mangyayari, lalaki ng lalaki yung ating fiscal deficit at ang ating pangungutang kasi kailangan mong tustusan ng budget, no? So I would say na maswerte na tayo kung by 2028, pag assuming natapos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos,
we are looking at 21.5 to 22 trillion in debt, in indebtedness. And our GDP, which recently went down to 2.8%, expectation ko itong second quarter. Kasi itong second quarter talagang tumama ng todo-todo yung oil crisis eh. Dahil March naman lang nahagip nung first quarter. Tingin ko baka less than 2% ang ating GDP growth. So, ano naman ang magagawa ng Pangulo ng ating bansa o ng ating economic managers para masolusyonan ito, no? Wala kang nakikitang solusyon sa ngayon eh. Kasi nga wala nang kumpiyansa ang investment community. Pati ang mga local investors, yung mga domestic investors, natatakot na mag-invest, natatakot na mag-expand ng kanilang negosyo kasi humihina rin ang consumption natin, ang consumer spending, no? Ang inaasahan na lang natin, BPO na unti din, lumiliit din yung mundo ng ating BPO industry at yung ating OFWs na dahil sa sigalot sa Middle East, baka mabawasan pa yung kita ng OFWs natin at in sense, bababa din yung revenues na pinadadala sa atin ng ating mga OFWs. Pero ang nakakatakot, Elmer, at dito, takot akong mangyari ito, magkakaproblema tayo sa pagkain. No? Yun. We are facing a super El Nino. Pagka El Nino, ibig sabihin, tagtuyot, no? Ang palay, ang 1 kilo ng bigas, para maging bigas, kailangan mo 5,000 liters ng tubig. No? 5,000 tubig sa loob ng litro ng Coca-Cola o ng Pepsi-Cola ang kailangan mong patubig para sa 1 kilo lang ng bigas. El Nino. Number 1. Number 2, ang fertilizer bago mag-Middle East War was selling at 1,300 pesos. Ngayon, it's 3,500. 3 times more. Hindi kaya ng ating mga magsasaka, no? At maski na sabihin nating bibigyan natin sila ng DA ng tulong para makabili ng fertilizer, ang problema walang fertilizer na mabili, no? Dahil lahat ng bansa, seeing what has happened, ayaw magbenta ng fertilizer. Ang ating biggest supplier ng fertilizer, by the way, is China. And China has banned the export of fertilizer, no? Canada is also restricting the export of potassium, no? Ganon din ang iba't ibang bansa hanggang Brazil. Kasi siyempre yung mga yan, ang inuuna, yung stomach, yung tiyan ng kanilang sariling population. Sinisiguro nila yon. Tayo, we are very vulnerable. Kanya, pag yan ay patuloy, tapos nagkabagyo na malakas. Kasi ang El Nino, para sa kaalaman ng ating tagapakinig, pag matindi ang El Nino, excuse me, napakalakas ng mga bagyo na parating. Kasi mainit ang dagat, mas lumalakas ang bagyo galing sa Pacific Ocean. So pagka tinamaan na naman tayo ng mga malalakas na bagyo pagdating ng Setyembre, Oktubre, no? Baka sa Disyembre pumipila tayong lahat sa bigas. No? So, yang politics of the stomach, alam na alam ninyo ito kasi puro kayo nag-master's degree, no? Yung politics of the stomach, sabi nga ni Erap, no? Maliitin man natin ang kakayahan ni Erap, tama-tama yung sinabi niya noon na hungry stomach knows no law. Yan ang nakakatakot. Kasi pag gutom ang tao, hindi kaya ng kanilang maliit na kinikita na maitawid sa gutom ang kanilang mga anak. Nakawan yan left and right. No? Peace and order will deteriorate so fast. No? Yan ang nakakatakot. At imbisa ng itong mga impeachment, itong mga politika, itong mga paninira sa kapwa, ang inaatupag natin, sana ang intindihin natin ay ano ba ang pantawid gutom na kayang ibigay pa ng pamahalaan sa ating mga mamamayan. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para Dininay ni Lacson. Kailan ba may inaamin si Lacson? Hindi niya inaamin na bakla siya. Hindi niya inaamin na may pinoprotektahan siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi niya inaamin na binudol niya kayo nung sinabi niya na mayroon siyang hawak ng mga 70 na mga kontraktor na kahit isa wala siyang inilabas at pinatawag sa kanyang komite. Panay ang ano niya, panay ang banggit niya kay Pagpandaman, panay ang banggit niya kay Bersamin, pero kahit minsan hindi niya inimbita diyan sa Senado. Tapos yung pinakusahan siya na pinagtatakpan niya, deny siya. Lahat naman dininay ng gago na yan. Meron bang tinanggap yung ulol na yan? Nuknukan na sinungaling yung kupal na yan. extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan, si May Ann Los Baños.
hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 1211 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang tong humakbang dyan, tapos ang boxing. Ayun kung may hahakbang. Tapos na kayo eh. Tapos na kayo, binaboy nyo ang Senado, binaboy mo ang mga Duterte matapos mo silang gamitin. Matapos kang kunya. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Para kapatid na ito, kanino tayo maniniwala? Sa mga vlogger, sa mga media o sa kapatid? Sa kapatid mismo. Mantakin mo kapatid niya, sarili niya yung dugo. Inalagaan niya yan, kasama niya isang matris lang pinanggalingan ng mga yan. Sa isang butas lang ng satanas na babae lumabas yung mga yan. So, sino ba ang may ayaw kay Duterte? Oh. Ang lahat ng may ayaw kay Duterte may gusto na ma-extend si Marcos. Bakit? Lahat ng galit kay Duterte binusog ni Marcos. Sino-sino yung mga yan? Magnanakaw na congressman, mga tax evader, yung mga oligarko, mga komunista, mga drug lord, mga kriminal. Lahat yan ayaw kay Pangulong Duterte. Kaya nga si Pangulong Duterte sa kabila ng maraming magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas, nandoon siya ngayon sa ibang bansa at ipinatapon netong demonyong ito. Oo, kasi nga ang ginawa niya, yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, kinaibigan niya. Ngayon, syempre, the business is doing good. Drug business is doing good. Oo, yung mga nagmomonopolya ng mga negosyo sa Pilipinas is doing good. Yung smuggling is doing good. Yung manipulation ng vape sa Pilipinas is doing great. Oo, corruption is rampant and doing better than the past 8 years or the past 9 years. Siyempre, miski ako, kung sindikato ako, adik ako, na dati nagtatago ako nung kay Pangulong Duterte, ngayon, hayag na hayag ako. Nag-aabutan nga ng shabu dyan sa daan ngayon, wala na eh. Yung snatcher nga ngayon, putyang ina, dati nagtatakip pa ng mukha, ngayon hindi na eh. Dati ngayon, akyat bahay, kahit umaga, kahit gabi, sa gabi lang sila umaakyat sa dingding, ngayon hindi kahit ang haring tapat, sa harap na ng gate dumadaan. Matindi, yung mga magnanakaw noon, nakamaskara, nakadisguise. Ngayon, hindi. Bukas na bukas ang mga mukha, mga nakabarong pa. Mali-malita ang perang tinatanggap. Saan ka ba naman? Kung ikaw ba naman tumanggap ka ng mali-malitang pera, yung trilyon-trilyon na ninakaw sa Pilipinas, pinaghati-hatian ng sindikato sa Kongreso, sindikato sa labas ng Kongreso, sindikato sa Malacanang, sa mga gabinete. Kung pinaghati-hatian ba naman yan, di umano yan ang bintang sa kanila. Kung pinaghati-hatian ba naman, syempre busog ka eh. Hindi ba? Sabi nga nila, kung sino yung nagpapakain sa'yo, mga aso man yung mga yan, kung sino nagpapakain sa mga yan, yun yung amo nila. So, syempre, ayaw nila na mahinto yun. O gusto nila na well-oiled yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang sindikato, wala nang uhuli, tapos parang private army pa nila yung sundalo, police, NBI. Yung mga kalaban nila sa politika, hindi na nila problema dahil, dahil hindi na sila nilalabanan, kundi man mga nangangamatay. Lahat ng mga yan, mga bossing, gusto nila ma-extend si Bongbong kasi nga yung buhay nila na impyerno nung panahon ni Pangulong Duterte, ibinalik sa kanya ni Bongbong. Talagang gusto ng mga yan na mag-extend si Bongbong. Ang problema, kaya pa ba niya talagang ma-extend until 2032? Yun ang malaking tanong. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasinungalingan, walang pag-uusap kami. Siyempre, aamin ka ba? Meron bang kriminal na umamin? Meron bang satanas na inamin niya na satanas siya? Meron bang babaero na inamin niya na babaero siya? Meron bang manyakis, rapist na inamin niya na nang-rape siya? May magnanakaw ba na amin na magnanakaw siya, Ping Lacson? Ano ka ba naman? We are expecting na i-deny mo yan, pero hindi namin ina-expect na isa ka sa magdi-deny. Kasi dito, kung sinong unang mag-ingay, kung sinong unang pumiyok, kung sinong unang umaray, at sinong unang nag-deny, sigurado, yan ang may alam. Yung mga focuses namin, napakalimita may mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Hindi naman yan pag-uusapan sa Senado mismo eh. Siyempre pag-uusapan yan sa mga pribadong meeting. Ang ginagawa mo naman tanga ka eh. Alam ninyo masyado na ini-insulto yung katalinuhan ng mga tao eh.
Siguro noon, nung panahon na wala pang social media, maaaring yung mga ganyang patpautot ninyo dahil bayad naman ninyo yung mga media na yan. Mga ganyang pautot nyo, pwede pang sakyan yan. Pero sa ngayon, hindi na. Kitang-kita eh. Kitang-kita. O bakit galit na galit kayo na si Alan Peter Cayetano yung nakuha yung ano sa inyo, yung Senado sa inyo? Nangyayari naman yan. Ever since naman nangyayari yan. Sa history ng pagpapalit ng liderato sa congressman o sa Senado, laging merong ano yan, laging merong kumpas ng presidente yan. For the first time, nagkaroon ng pagpalit ng liderato diyan sa Senado nang walang kumpas ng presidente. Kaya galit na galit kayo. Kasi siguro pinagagalitan kayo ng ng amo ninyo. Bakit nyo pinaagaw? Anong nangyari? Hindi nyo ba binusog yung mga ano na yan? Bakit dito sa Congress, magaling yung Speaker of the House nila, si Martin Romualdez, binusog niya lahat ng mga congressman. Kaya parang santo ang tingin sa kanya. Anong ginawa nyo ni Tito Soto? Kinamkam nyo ba yung panglagay natin na pera sa mga senador? O baka naman talagang mas may prinsipyo yung mga senador kaysa sa mga congressman dahil hindi sila nagpapabayad. At alam nila na papunta na ang Pilipinas sa sa basurahan dahil dito sa leader natin na to na walang direksyon. Kasi simple lang naman yan eh. May nangyari, nakuha sa inyo yung nakuha sa inyo yung Senate presidency.